Tatlong kasong kriminal ang inihain ng Digos City Police Office laban sa dating Vice-Gobernador Mark Cogas kaugnay ng isang insidente noong ika-25 ng Nobyembre taong 2025. Ang mga kasong ito ay isinumite para sa pagsusuri ng City Prosecutor's Office upang dumaan sa tamang proseso ng batas. Kabilang sa mga reklamong inirekomenda para sa preliminary investigation ang alarm and scandal, grave threat, at direct assault, na pawang nagmumula sa mga pangyayaring nakunan sa video at isinumite ng mga awtoridad. Ayon sa paunang ulat ng pulisya, nagtungo sa lugar si Mark Cogas habang nagsasagawa ng investigasyon ang mga operatiba kaugnay ng pagpatay kay Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. ng Barangay 3 de Mayo. Sa mga video na kumakalat sa social media, makikita si Cogas na dumating sa mismong lugar ng insidente kasama ang kanyang asawa na si Governor Ivan Roña Cogas, ilang miyembro ng kanilang security team, at iba pang kasamahan. Makikita rin sa mga kuha na mayroong tensyon at mainit na palitan ng salita sa pagitan ng dating opisyal at mga tauhan ng pulisya na naka-duty. Sa naturang video, kapuna-puna ang pagiging emosyonal ng sitwasyon. Habang nakikipag-usap si Mark Cogas sa mga pulis, mapapansin ang pag-aalala at pagnanais nitong malaman ang buong detalye tungkol sa nangyari sa kapitan na matagal nang kilala sa komunidad. Kasabay nito, maririnig din si Governor Ivan Roña Cogas na nagpapahayag ng pagkadismaya at pag-aalala sa mga awtoridad, na lalo pang nagbigay ng bigat sa tensyon sa lugar. Noong ika-28 ng Nobyembre taong 2025, kinumpirma ng City Prosecutor's Office na natanggap nila ang mga dokumento at video evidence na isinumite ng pulisya. Kasalukuyan ng pinag-aaralan ang mga ito bilang bahagi ng review process, upang matukoy kung may sapat na basehan para sa pag-usad sa formal na paglilitis. Ang mga kasong ito ay hindi pa pinal, at ang bawat panig ay binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag alinsunod sa prinsipyo ng due process. Ayon sa mga opisyal na pahayag, patuloy na isinasagawa ang malalimang investigasyon hindi lamang sa naging pag-uugali sa lugar ng insidente, kundi pati na rin sa pangunahing kaso, ang pagpatay kay Kapitan Bucol Jr. Hinihintay pa ng publiko ang karagdagang impormasyon mula sa mga otoridad upang malinawan ang kabuuang pangyayari. Lahat ng impormasyong nakapaloob dito ay batay sa mga opisyal na ulat, verified media releases, at publicly available records. Hanggang sa lumabas ang opisyal na resulta ng investigasyon, nananatiling bukas ang kaso at patuloy na sinusundan ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan.